Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. May pagbabago sa track ng potential na bagyo na minomonitor natin na manggagaling sa silangan, posible itong maglandfall. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling datos ngayong araw, ang low pressure area na dating si Kaloy ay nakita sa layong 1,055 kilometers silangan ng Central Luzon. Pero kahit ito ay nananatili sa karagatan, ang pangunahing sistemang mas nakaaapekto sa buong bansa ay localized thunderstorms. Kaya ang pinakatema ng panahon natin ay mainit, maalinsangan, at may posibilidad ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar habang tumatagal ang maghapon. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Meaning, maraming lugar ang maaaring magsimula ang araw na maaliwalas, may sikat ng araw, at tila tahimik ang panahon. Pero habang tumatagal ang oras at mas umiinit ang paligid, tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng panandaliang ulan o thunderstorm. Ang localized thunderstorms ay hindi sabay-sabay at hindi rin pantay-pantay ang epekto sa bawat lugar. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang pagbuhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang pangunahing sanhi ng pag-ulan, hindi pare-pareho ang mararanasan ng bawat lugar. May mga probinsya na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan, kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong maging senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag naging severe ang thunderstorm, pwede itong magdulot ng mabilisang pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mas delikadong bahagi ng terrain. Kahit wala tayong malawakang aktibong bagyo na direktang nakaaapekto sa kasalukuyang weather forecast sa buong bansa, hindi pa rin dapat minamaliit ang localized thunderstorms dahil sapat ang mga ito para magdulot ng lokal na panganib. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Luzon at Visayas ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate, na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi pa naman ito ang pinakamarahas na sitwasyon sa dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante, lalo na para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisdang kailangang pumalaot. Kapag may biglang pag-ulan o pag-igting ng hangin sa lokal na lugar, pwede pa ring magbago ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Sa Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa unang tingin, hindi ito indikasyon ng pinakamahirap na kalagayan sa dagat, pero mahalaga pa ring tandaan na ang panahon sa dagat ay pwedeng mabilis magbago, lalo na kung may localized thunderstorm malapit sa baybayin. Kaya para sa mga may planong bumiyahe sa karagatan o sa mga komunidad na umaasa sa pangingisda, makabubuting obserbahan hindi lang ang general forecast, kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, hangin at alon bago bumiyahe. Kahit hindi mataas ang mga alon sa kabuuang forecast, ang pinakamahalagang dapat tandaan ay pwedeng magbago ang tunay na kondisyon sa dagat kapag may kasabay na thunderstorm. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang maging mapagmatyag. Ang slight to moderate seas ay hindi otomatikong ibig sabihin na siguradong ligtas na ang lahat ng biyahe. Kung may kasabay na maitim na ulap o pag-igting ng hangin, makabubuting pag-isipan muna ng mabuti ang paglalayag. Sa usaping panahon at dagat, madalas ang pinakamahalagang desisyon ay iyong pagiging maingat bago pa man lumala ang kondisyon. Kung titingnan naman natin ang extremes ng temperature at relative humidity para sa 24 na oras, ang pinakamababang temperaturang naitala ay 20
28.2 degrees Celsius 5 o'clock AM ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 36.1 degrees Celsius 2 PM ng hapon. Sa relative humidity naman, ang pinakamataas ay 77% 5 o'clock AM ng umaga, habang ang pinakamababa ay 46% 2 PM ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay mainit na ang pakiramdam, at habang tumatagal ang araw ay lalo pang tumitindi ang init sa paligid. Kasabay nito, ang halumigmig sa hangin ay sapat para gawing mas mabigat sa pakiramdam ang panahon, lalo na sa tanghali at hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa Week 1 mula May 14 hanggang May 20, malinaw sa outlook na si Kaloy ay humina na bilang low pressure area or TC-like vortex at inaasahang tuluyan pang magdi-dissipate sa loob ng Week 1. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang sistemang dati nating binabantayan ay wala ng senyales ng patuloy na paglakas at sa halip ay inaasahang lalong hihina. Meaning, sa kasalukuyang mas malawak na forecast, hindi na si Kaloy ang pangunahing sistemang dapat tutukan bilang direktang tropical cyclone concern sa mga susunod na araw. Ngunit hindi rito nagtatapos ang ating pagbabantay. Ayon sa model forecast, may TC-like Vortex 1 na posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng TC-AID at TC-ID, at sa ngayon ay may low probability ng tropical cyclone formation sa Week 1. Sa madaling salita, may panibagong development na nakikita sa silangan, pero sa puntong ito ay hindi pa mataas ang tsansa na maging ganap itong bagyo. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong bantayan dahil kapag may ganitong senyales sa mas malawak na bahagi ng dagat sa silangan ng bansa, ipinapakita nito na aktibo pa rin ang tropical environment sa labas ng bansa at may mga posibleng kasunod na sistemang pwedeng mabuo. Pagdating naman sa Week 2 mula May 21 hanggang May 27, ipinapakita ng forecasts na ang TC-like Vortex 1 ay kikilos patungo sa eastern boundaries ng PAR at TCAD na may low likelihood pa rin ng tropical cyclone development sa Week 2. Ibig sabihin, sa mas malawak na outlook, may patuloy na senyales ng tropical activity sa silangan pero hindi pa ito nakikitang may mataas na tsansa ng agarang pag-organisa bilang mas malakas na tropical cyclone. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang dapat tandaan ay hindi pa tiyak ang magiging detalye ng development pero sapat ang signal para hindi ito basta balewalain. Gamit naman ang ibang mga weather model, ipinapakita sa long-range forecast na by next week ay nasa loob na ng PAR ang kasunod na sistema bilang isang bagyo. Sa bagong datos, sinasabi na maaari itong kumilos pa hilagang silangan at may mga simulation na nagpapakita na posible itong tumawid sa Visayas or Southern Luzon region bago lumabas sa West Philippine Sea. Ipinapakita lang nito na hindi pa rin tahimik ang mas malawak na sitwasyon sa silangan ng bansa. May kasunod na development na pwedeng maging susunod na mas mahalagang usapin sa mga darating na araw. Pero kailangang maging malinaw sa puntong ito na malayo pa ang forecast period. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng bagyo. Sa usaping long-range forecast, hindi pa tama na ituring agad itong tiyak na tatawid o tiyak na dadaan sa eksaktong lugar na ipinapakita sa simulation. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay pa lamang. Hindi pa ito dapat gawing dahilan para agad mangamba ng husto. Pero hindi rin ito pwedeng balewalain dahil kapag may mga model ng nagpapakita ng development sa silangan at ng posibleng pagtawid sa Visayas or Southern Luzon, ibig sabihin ay may sapat na dahilan para masusing bantayan ang mga susunod na update.